Ganyan. So, anong masasabi ngayon natin sa nangyayari? Sabi ko nga ako sa aking kaibigan. What is happening in this country is against Inday Sara is an assault, a naked, brazen violation of the Constitution. Unconstitutional lahat ang ginagawa nila kay Laika, kay Inday Sara, at kay Presidente Duterte. Hindi ko pa nakakausap si Presidente Duterte kasi nung tumawag sa akin alas 11:30, tulog na ako. Nung tinawagan ko siya naman ang tulog. Pa alam ko anong naging reaction niya. Ano po bang reaction ng isang ama? Siyempre, iba. Ganon din ang ginawa nila. Yung illegality, masyadong obvious. It's too evident to ignore. We cannot be ignoring this. Now, there are so many of you calling for people power. Gusto nyo, alam niyo yung people power, madaling sabihin niya. But ang people power hindi yung nangyayari sa isang kisap mata. Ang people power noong 1965 revolution, it took us many years. I remember, kailan ba yung people power? Tama ba ako? 65? 85. Sinimulan noon namin yung 1965 pa. 86 ang revolution, di ba? 1986 ends the revolution. 65 pa ho. Nung kami mga estudyante, aktivista, nagsimula na ho kami. Kasi sa aming pananaw, sa aking personal na pananaw, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. was violating through the military and the police the rights, the human rights of the Filipinos. Kaya nag-aktivista kami, di ba? Nandiyan yung Kabataang Makabayan, nandyan yung Samahang Demokratikong SDK, nandyan yung itinayo kong Samahang Radikal. 1965 ako nagsimula niyan. Ganon din ang grupo nila Nilutayan. O meron yung 65, took us 21 years bago nabuo yung people power. Kaya hindi yung ganong kabilis, kadali. Kaya tama yung sinasabi ni Inday. Sabi niya, I appreciate you calling for going to the street, EDSA. Pero ang labanan, hindi sa kalsada. Ang labanan, alam niyo na kung saan. Hindi dyan. Pero, anong dapat natin gawin? Dapat po natin gawin. Kahit na hindi people power, lumabas kayo. Iparamdam nyo sa mga kinaukulan na hindi pwede ang patuloy na paglabag nila sa katarapatan ng tao, ang kanilang pagsira sa mga karangalan ng mga inosenteng tao, ang pagpapakulong nila sa mga resource persons na wala namang kasalanan maliban sa ayaw sumagot. Dahil may dahilan naman. Kasi sa ating saligang batas, pwede ka namang hindi sumagot pag ini-incriminate mo na sarili mo. Hindi po ba? Lumabas kayo. Hindi para mag-revolusyon o maging-magsikan. Hindi ho yan. Kung hindi, ipakita nyo sapagkat ang pamalaan, kung sila ay maselang mag-aaral ng kasaysayan, they will learn from the lessons of the past, the lessons of history. If you're a serious student of history, you will know that people will rise in revolt the moment they see that their welfare has been forgotten. Tandaan nyo, the very foundation of a government, ang pinakabatayan ng isang gobyerno,
Unang-una, ano ba ang gobyerno? Ang gobyerno ay nilikha ng mga taong bayan, upang siya ang maging siyang mamahala sa batas, sa mga pangangailangan ng nasa gobyerno na sinasakupan, upang tugunan ang lahat ng problema. Kaya binigyan ng kapangyarihan ang mga inihalal at yung mga ninombrahan naman ng mga hinihalal. Yan. Kaya kung tayo ang lumikha ng gobyerno, lahat ng kapangyarihan ng isang gobyerno ay nanggagaling sa taong bayan. Sa Ingles, sovereignty resides in the people and all authority emanates from them. So madalit sabi, yung taong bayan, kung gusto nilang palitan ang isang sistema pampolitika, iyon ay meron silang kapangyarihan at may karapatan. Pero bigyan nyo ng pagkakataon ang mga nanunungkulan. Bigyan nyo ng babala. Magpakatino kayo. Magpakabait kayo. Tugunan nyo ang pangangailangan ng bayan. Sundin nyo ang batas. Dahil pag hindi, sabi nga, whom the gods wish to destroy, they first make man. Ang sino mang gustong ilaglag sa bangin at ibaon sa lupa ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan. Yan ang ginagawa sa inyo ngayon. Kaya maghunos dili kayo, pakinggan nyo ang tinig ng bayan. Yan ang tandaan nyo. Yan ang tinatawag na kudita. Tsaka alam nyo, meron pa akong sabihin sa inyo, yung mga military, nung panahon ng EDSA Revolt, panahon ng EDSA Revolt 2, yung kay-ERAP, ang napansin ko sa military, naghihintay muna sila. Pag nakita nila ng tao lumalabas na sa kalsada, saka sila papasok, magwi-withdraw ng support. So, mahalaga pa rin na ipinapakita ng taong bayan yung kanilang pagtutol sa pangkasulukuyang paninira at paglabag sa karapatan pangtao, paglabag sa saligang batas. Kailangan makita nila yun. Kasi sa ngayon, sabi nga ng mga nakausap kong koronel, bakit di kayo umiimik? Busog ho kami. Bakit kayo busog? Kasi si PRD, dinoble na ang sahod namin, wala na kami reason. Nung lumaban ho kami ng EDSA Revolution, inaapi kami mga pulis, kami mga sundalo, may problema. Kaya kami nagrevolusyon, sumama kami sa taong bayan. Ngayon, medyo okay na kami. Hindi. Kailangan isipin nyo rin yung inyong mga anak. Sabi nga ni Presidente, hindi naman kayo kailangan magpu Magsalita lang kayo. Kung ako kayo, magsalita lang kayo ng mag-issue kayo ng statement. Lagay niyo mga pangalan nyo. Maniwala kayong kukulong kayo niya. Kung kayong lahat pipirma. Kayong lahat ang matataas. Maniwala kayo. Titino yan. Titino. Yung mga tiwaling opisyal. Kasi kung kayo mismo sasabihin nyo, sinusuportahan namin si Presidente Duterte at mahal namin to, malaki ang ginawa nito sa aming bansa. Sinusuportahan namin si Vice Presidente Sara sapagkat matino ito. O kahit na huwag niyong banatan ng gobyerno, yun lang ang sabihin nyo. Tapos pumirma kayo lahat, maniwala kayo. Titino yan. Alam nyo, ayaw ho ni Presidente Duterte na dumanak ang dugo. Kasi talaga, pag nagkaroon ng labanan ng mga ideolohiya rito, talaga maghahalong balat sa tinulupan. Ayaw ko natin gawin yan. So yan o, for now, yan ang ating mga pahayag sa inyo. Bibisitahin o natin, pupunta tayo dun sa kung saan man sila naroroon at bibigyan natin ng suporta
Kikwentuhan ko kayo mamayang gabi kung anong nalaman natin. Samantala, magparamdam mo kayo na sinusuporta nyo si BP Inday Sara, si Presidente Duterte. Siguro, ang mungkahi ko, yung iba gustong maglagay ng armband daw na black. Hindi lang ko armband na black. Ako gusto ko, alam nyo kung ano? Armband na black para symbolizing na we are in dark ages sa ating history dahil maraming nilalabag. Ba't lagyan mo natin ng pula? So black and red. Yung red naman ay isang pagpapahayag na hindi tayo titigil at hindi magiging hadlang ng sinuman sa ating pagtatayo. At yung pulang yan, kagaya rin ng ating bandilang may pula, ibinabaliktad yan, tinasa pula, pag yan ay merong dingman. Yun o, black and red. Ngayon, kung gusto nyo pang mas lalong klaro, kasi yung pula kay Duterte yun. Duterte style yun eh. Lagyan nyo rin ng green. So, red, black, and green tayo. Green. Sara naman yun. Ngayon, kung gusto nyo naman yung mga dilaw, o yung mga pink, isama, bumili kayo ng dilaw na tsinelas para palagi nyo inaapakan. O kaya naman, pink na tsinelas o sapatos. O yun ang gawin nyo. Para kasama rin sila. Yun nga lang, ang inaapakan natin. Hindi ba? O sige, for now, thank you for the 12,000 viewers we had. 4,500. Ha? 4,500. Hindi, umabot nga ng 12,500 eh. Umabot na 4,500. Ngayon 8,000. Pahinga muna ho. Dahil mag-aalmusal muna ako. almusal. Nag-aantay na ho yung aking mga co-pilot, si Soraya, si Alex, at si Daniel. Ito, ang mga kasama natin sa mga kasama ito ni Laika sa kulungan. Nakabibisitahin natin to. Sa kulungan, hindi ho sa kulungan ng kulungan dun sa sa kulungan ng kanilang pamilya, sa kandungan ng mga nagmamahal sa kanila. Yan ang ibig sabihin, kayo talaga. Ingat po kayo. Mag-ingat sila. Tamo. I'm not a Filipino for nothing. Use the power of social media. Maraming salamat. Gagawa na lang tayo ng walang black and red ribbon in our vehicles. Lagyan nyo rin ng green. Ha? Tandaan nyo bumili kayo ng tsinelas na yellow o kaya pink. O sapatos. Ay naapakan nyo. Para makita nila, kasama kayo pero diyan kayo sa baba. Dito kami sa taas. Di ba? Ayos ba? Tingnan nyo, ako naka-black Black yan. Pero kita nyo may red. Di ba? Red yan. Yung green nasa brief ko. Naka-brief ko akong green, kaya hindi nyo muna nakikita. Pero pinakita ko na sa inyo, red and black. Yung white, peace. Peace muna tayo. Nakikita nyo yung aking ayan. Yung aking ginawang Christmas tree, ako ang gumawa niyan. Meron pa akong Santa Claus. Ito naman, yung aking regalo sa aking apo. Ito pa, papakita ko pa sa inyo Itong surpresa ko sa apo ko, train! Yan. Yan ang ginagawa namin. Ayan, aking si Carlo, my favorite. Nasa pa si Presidente Duterte? Nandito. Ayun, tatago. Yun. Ayun. Ito ito naman yung nung dalawa pa lang anak namin, Dr. Panelo. Ayan yung abogado ko at yung aking eldest. Ayan. Ito naman yung nung kami kinasal. Ayan, kikita niyo yan? Yan. Ang ganda at ang guwapo, manang-mana. Manang-mana sa lolo. Nasa veterans na daw. Latest. Ang latest kay Laika.
ay ililipat na from Quezon City St. Luke's Medical Center sa Veterans. So doon tayo pupunta. Tayo yung makikisuporta sa kanila. Nandiyan yung anak kong doktor nandiyan sa St. Luke's Medical Center, Quezon City. Kaya kung nandiyan sana, di naalagaan siya ng anak ko. May sakit siya sa puso. Attorney, ano ito? Teka, sagutin ko muna yung mga tanong nyo bago kami umalis. Daming nanonood, attorney. Ako rin, nanonood din ako sa madami. 1.8 million daw. Wow. 1.9 now. 1.9. Ha? Let's change now. 1.9. Almost 2 million. Wow. Basta, black, red, green ribbon in our vehicles. Good! Teka muna. Anong nangyari dun sa yellow and pink? Huwag lalagyan mo dyan. Also, buy, wear, tsinelas na yellow ang kulay. Ako nga yung aking biyahe, naka-yellow akong bag. Sabi nung, bakit naka-yellow ka? Kasi yung traveling bag, tinatapon-tapon yan. Kaya yellow pinili ko. Pero yung medyo yung carry-on ko, syempre black. Kasi palagi kong dala. Ayaw kong, ganyan di ba? Ano pa? Ano pang tanong nyo? Let's go! Aba, ito yun naman sa mga nagtatanong. Sino raw ba ang susuportahan ko sa Senado? Ito ang aking code tingnan ko nga kung magaling kayo. Let's go for pastor and build stones. Stones. Stone. Until we reach the mountain, bundok. And when we're there, we're going to dance a little bit of cha-cha and sing a little song. Yun. Nandun yung mga kandidatong gusto kong tulungan. Kayo ba nahulaan nyo? Hindi nyo yata nahulaan Ha? Nahulaan nyo ba? In English ko lang. Pero yung mga apelyido nila, nandun. Let's go for pastor and build a stone to the height of a mountain. And we reach the mountain. Let us dance a little bit of cha and sing a little song. Nawala mo ba, Alex? Hindi mo na hula. Hina. Buti pa ito. Hulaan nyo nga. Pakita nyo nga. Cha. Kayo talaga. Let's go na. Sige Kayong mga natira mo ng 6,300 pahinga mo na. Ginutom na naman ako. Isang oras yata ako nagsasalita. 1 hour. My goodness. Ngayon, kung gusto niyo akong kumanta, tingnan niyo sa Spotify. Meron akong, Number 61, the most popular in TikTok. layo naman. Ganito sa Spotify, meron akong recorded song ng Diva Records. Para pag hindi nyo ako naririnig dito nagsasalita at may pinapagalitan, pakinggan nyo lang naman yung kanta ko naman. Ginawa ko yun sa anak kong abogadong kakasal. Ang title nun You Are the Love of My Life. You Are the Love of My Life. Nasa Spotify ko yun kahit sa YouTube, nandun din yan. At yung pangalawa, yung controversial na Sana'y Wala Nang Wakas, yung version ko. Yun, pakinggan nyo na lang yun habang naghihintay tayo ng mga abangan ang susunod na kabanata. Okay? Bye!